diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ng Huwebes, April 11, 2024. Sa ngalan ho ni Miss Judith Estrada Larino at Drew Nasino, kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Ako naman po si Katrina Gonzales. Arangkada Balita. At dako na natin ang headline sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Ang pangambang water interruption ngayong buwan, pinawi ng DENR. Arangkada Balita. PBBM, iginiit na wala ng extension ang franchise consolidations para sa PUV modernization. Arangkada Balita. At ang DOH hindi pabor sa pagdedeklara ng nationwide tigdas outbreak. Arangkada Balita. Balita sa Ibayong Dagat, 100 doktor sa Kenya tinanggal matapos magkilos protesta. Arangkada Balita. Ang balitang pampalakasan ng Sanen Neo Phoenix kampiyon sa Central Conference ng Japan B-League. Arangkada Balita. At sa ating balitang showbiz, Taylor Swift na trauma sa isang event. Arangkada Balita. Bakit kaya? Eto, alamin naman natin ang viral papalakpak ka ba? Ulitin lang natin dahil medyo nalilito tayo dito kasamang kateto. Papalakpak ka ba o hindi? Alamin natin ang viral mamaya lamang sa aming pagbabalita. Arangkada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Arangkada Balita. Narito na ang detalye ng mga balita. Tiniyak ko ng Department of Environment and Natural Resources na hindi magkakaroon ng water interruption hanggang sa Abril at 30. Ayon sa DENR Undersecretary Carlos David, ito'y matapos magdesisyon ang National Water Resources Board na wag na munang bawasan ang alokasyon ng tubig sa Maynilad at Manila Water mula Angat Dam hanggang sa katapusan ng buwan. Dahil dito ay mananatili sa 50 cubic meters per second ang water allocation hanggang sa Abril at 30. Gayunman, kung mas mababa sa 189 meters na level ng tubig sa Angat Dam sa buwan niya ng Mayo o Mayo o Primero, babawasan na ang alokasyon ng tubig sa Maynilad maging sa Manila Water. Arangkada Balita. Nakaugnay na balita, namumurong magkaroon ng water interruption o mahinang pressure ng tubig sa susunod na buwan. Ito ang inamin ng Maynilad at Manila Water sa posibilidad na bawasan ng alokasyon ng tubig
kung mas bababa pa sa 189 meters ang water level sa Angat Dam sa Mayo a 1. Ayon kay Engineer Ronald Padua, head ng Maynilad Water Supply Operations, sa gabi lamang sila magbabawas ng water pressure at magkakaroon ng service interruption. Tiniyak naman ni DT Galang, head ng Manila Water Corporation Communications, na tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga nila ipapatupad ang pagtatapyas ng water pressure. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na nananatiling sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-init. Ito'y sa kabila ng pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam sa 195.85 meters kahapon. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng MWSS, na normal lamang ang pagbaba ng tubig sa mga water reservoir tuwing buwan ng Abril dahil na rin sa kawalan ng ulan sa mga watershed. Bukod pa dito ay may naipon naman na tubig sa mga water reservoir sa kasagsagan niya ng pag-uulan noong nakaraang Disyembre. Dahil dito ay tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng MWSS sa NWRB o National Water Resources Board upang huwag bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Para sa kaalaman po ng ating pong mga kababayan po, no, sa ganitong buwan po talaga po, historically po, no, 20 years from now, historically, pababa po talaga yung ating pong elevation po sa ating mga watershed kasi nga po is wala pong pag-uulan. So La Nina man yan, El Nino man yan, or normal weather condition po, no, ay baba po talaga yung ating pong reservoir. Pero sa ngayon naman po, yung elevation po natin na 195 ay sufficient pa naman po yan for this summer. Sakali namang patuloy na bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam at umabot sa 160 meters, sobrang baba na ho nito, no? Itinuturing na ang critical level. Inihagyan ng MWSS official na nakanda na ang 3 karagdagang water treatment plant at 100 deep wells na nakatayo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang maserbisyuhan ang mga consumer. Sa ngayon po, no, ay nagpatayo po tayo at naipatayo na po natin yung 3 additional na water treatment plant po natin na kumukuha po ng tubig dito sa may Laguna Lake. Itong mga planta na to, yung 3 planta na to ay ready to operate na po just in case po, no, na yung worst case scenario po na binabanggit niyo po kanina na magkaroon po ng hindi pag-uulan po sa ating mga watershed. And aside from that po, yung binabanggit niyo po kanina ng mga deep wells na ready na rin po to operate na rin po at may mga static water trucks na po tayo at mga mobile water trucks po na ready to deploy na rin po sa ating mga customers po na maapektuhan just in case. Oy, ayan na, nilinaw na dahil kahit papano meron na nakalaan para sakaling kulangin. Kasi hindi na to normal, partner, dahil ang normal na water level sa Angat Dam ay nasa 200 meters. Ano? Pababa na ng pababa. Ano? Paano pag sumampa na sa 160 meters? Hindi posible magkaroon ng Water interruption. water interruption. Kukulangin ang supply ng tubig dahil ang pinakamaraming kumukonsumo sa Metro Manila ho talaga dyan ang kumukuha sa Angat Dam. At yan ho ang payag ni Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng MWSS sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, hindi na palalawigin pa ang deadline ng application ng franchise consolidation para sa PUV modernization ng pamahalaan sa April 30. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns sa San Juan City. Ayon kay PBBM, nakakadagdag din sa problema sa trapiko ang pagpapasada ng mga kolorum na nasa 30% na kung kaya't nais nilang isaayos ang sistema. Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang Department of Interior and Local Government na tiyakin na may prangkisang tama ang mga pumapasada, gayon din ang mga kooperatiba. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi mabigat ang bayarin at uutangin ng mga driver at operator. Arangkada Balita!
Samantala, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng mass transit system upang maibsan ang traffic congestion sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Sinabi ni PBBM na wala talagang solusyon ang traffic kung hindi ililipat o hindi lilipat sa kalsada o mass transit. Iginiit ng Pangulo na ito ang dahilan kaya sinisimulan ang ilang proyekto tulad na lamang ng subway at iba pang bilang solusyon yan sa mabigat na daloy ng trapiko. Kapag may mass transit anya, gaya ang mga mayayaman ay hindi na sasakay ng kanilang pribadong sasakyan, kundi sa tren na gaya na lang ng ibang bansa o sa Singapore, sa Malaysia, ganyan ho ang ginagamit. Talagang subway, mabilis lang. Partner, nasa 5 minutes lang nandun ka na sa destination mo. Binanggit din ng Presidente ang kahalagahan ng pagpapabilis ng biyahe ng mass transit upang mas tangkilikin pa ito ng mga mananakay. Arangkada Balita! Samantala, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isasama niya ang mga motorcycle riders sa Holistic Transportation Plan na layuning palawakin ang mga lugar kung saan maaaring magbigay ng serbisyo ang mga motorista tulad ng delivery at iba pang katulad na serbisyo gamit ang motorsiklo. Ito ang inihayag ni Pangulo matapos tanungin ng media tungkol sa plano ng gobyerno sa mga motorcycle taxis bilang bahagi ng pambansang plano ng transportasyon, lalo na ang mass transport system sa Pilipinas. Paliwanag ni PBBM, mahalaga ang serbisyo ng mga motorsiklo sa paghahatid ng mga kalakal at transportasyon. Gayunman, iginiit ni Pangulong Marcos na dapat maging holistic ang kanilang pag-impluwensya sa sistema ng transportasyon sa bansa. Samantala, binigyan din ng Presidente na isa sa nakikita nilang solusyon sa matinding traffic ang pagsasaayos ng mga opisina ng mga national agency sa mga rehiyon upang hindi na kailanganin pang pumunta ng mga tao sa Maynila para sa kanilang transaksyon o serbisyo. Arangkada Balita! Samantala, doble kayod ang pamahalaan upang solusyonan ang matinding problema sa trapiko sa Metro Manila. Sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bonoan na isa ito sa key strategic infrastructure program ng kagawaran sa ilalim niya ng 2023-2028 na Philippine Development Plan at 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito ay pagtutuunan ng pansin ang pagpapalawak sa National Road Network sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bypass, diversion roads, expressway, flyovers, interchanges at mga underpass. Kabilang sa mga malalaking proyekto ay ang Metro Manila Skyway Stage 3, NLEX SLEX Connector Road Projects, Southeast Metro Manila Expressway, Laguna Lakeshore Road Network Project at ang Cavite-Laguna Expressway. Arangkada Balita! Samantala, handa si Senador Robin Padilla na magsulong ng panukalang batas upang maging susi sa paglutas ng matinding traffic sa Metro Manila. Ayon sa senador, nabuhayan siya ng loob ng malaman na binigyang pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang problema sa mabigat na trapiko. Dagdag pa ng mambabatas na disiplina, edukasyon at pagpapatupad sa batas ang kailangan para maresolba ang mabigat na traffic. Pinag-aaralan din ni Senator Padilla na maisama sa curriculum ng Department of Education sa senior high school ang paksang ito, partikular na sa pagkakaroon ng disiplina sa daan upang matuto na bago pa man mapasama sa working force. Arangkada Balita! Sa iba pa nating mga balita, iginiit ng Department of Health na hindi kailangang magdeklara ng nationwide outbreak ng tigdas sa kabila ng patuloy na pagdami ng mga kaso nito. Kaugnay nito ay binigyan din ni Health Secretary Ted Herbosa na mataas pa rin ang vaccination rate sa ilang lugar sa bansa na umabot sa 85%. Ayon sa kalihim, nakapagtala ng 2,500 na kaso ng tigdas sa buong bansa, kung saan ay 1,600 sa nasabing
O 1,600 sa nasabing bilang ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at umaasa naman si Secretary Herbosa na makokontrol na ang outbreak ng naturang sakit sa naturang rehiyon sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Target ng ahensya na mabakunahan ang mahigit 1.3 milyon na mga bata sa BARM kung saan ay 500,000 sa mga ito ang nakatanggap na ng measles vaccine. Arangkada Balita! Samantala, inasahan na ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng pertussis sa bansa. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, bagamat sila'y nag-aalala, hindi na nakakagulat na tumaas ang kaso ng nasabing sakit dahil gaya ng COVID-19, mayroon ding epidemic curve ang pertussis. Sinabi pa ni ASEC Domingo, aabutin ng hanggang 4 hanggang 6 na linggo bago bumaba ang kaso ng naturang sakit dahil kamakailan lamang ng pinaigting ang pagbabakuna laban sa pertussis. Sa huling datos ng DOH, mayroon ng mahigit 1,000 kaso ng pertussis sa bansa. Arangkada Balita! Hoy, sa ibang lugar ho sa Metro Manila, sa Quezon City, particular yan sa Quezon City, partner, meron nang inilaan ang mga LGUs. Dapat ganito din sa iba ding LGUs. Kaya nanawagan ho kami sa iba pag LGUs dahil target talaga nitong sakit na to. Yung mga Bata. sanggol, yung mga Opo, bata, mga sanggol particular na yung walang mga bakuna. 0 to 6 months na bata. Yan talaga ang madalas nahahawaan itong sakit na ito na pertussis. Mas okay na rin yung mga matatanda maging responsable ho sa pag-aalaga ng mga sanggol. Dahil hindi ho birong magkasakit. Dahil sanggol yan, hindi hindi nagsasalita ang sanggol Kung may kung anong masakit may ba sa sakit sa kanila. kanila, kung inuubo ba sila dahil hindi pa naman sila nakapagsalita. Mas okay na rin na tayo na rin ang kumutob. Wag na ho na kung maaari, wag na tayong wag na ho nating halik-halikan dahil ayan Opo. talaga ang uso ngayon na pagka nakukyutan tayo sa mga bata. Hindi natin mapipigilan ang paghalik sa pisngi ng mga bata. At Iwasan ayun lang na muna din po ang abiso ng DOH. iwasan. Huwag ng paghalik sa bata. Iwasan ang paghalik sa bata, sa matanda na lang ba? Sa matanda na lang daw humalik. Samantala, sa iba pa nating mga balita, napasama ang Pilipinas sa listahan ng World Health Organization na mayroong mataas na kaso ng hepatitis. Batay sa pinakauling datos ng Global Hepatitis Reporting System ng WHO, umabot sa 5.7 million na Pilipino ang tinamaan ng hepatitis B. Kaugnay nito ay 400,000 katao lamang ang mayroon ng hepatitis C. Samantala, sa tala ng 2024 WHO Global Hepatitis, dumarami rin ang mga taong namamatay sa viral hepatitis sa 1.3 milyon noong 2022 kumpara sa 1.1 milyon na naitala noong 2019. Arangkada Balita! Samantala, nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa pagkain ng halo-halo para malabanan ang nakakapasong init ng panahon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, maaaring mabuhay ang mga bakterya sa mga matatamis na sangkap ng halo-halo na madaling mapanis o magkaroon ng bakterya na posibleng magdulot ng sakit lalo na ngayong tag-init. Giit pa ni Secretary Herbosa, dumadami na ang kaso ng diarrhea na kanilang naitatala. Inilabas ng kalihim ang babala, kasunod ng ulat ng ilang residente sa Kidapawan City ang isinugod sa ospital matapos kumain ng halo-halo. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:21, dako natin ang ulat sa labas ng himpilan. Ay, nabis natin to. Alamin natin ang report dyan sa ating Metro Patrol. Alamin natin kay Mama Beth Samson dyan sa Caloocan. Mama Beth, good morning. Good morning, Miss Jelly. Good morning, Miss Katrina. Nalambat ng District Special Operation Unit sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Marvin M. Villanueva, OIC ng DSOU, ang akusadong may kasong robbery. Alas 2 ng hapon ng mga corner ng akusado sa kahabaan ng Block 13, Pamasawata Area, Barangay 28, Caloocan City. Sa pamumuno ni Police Major Villanueva, kasama ang mga tauhan ng NPD-DIV na isilbi sa lalaking akusado ang warrant of arrest na nagresulta sa kanyang pagkaaresto.
Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Rodolfo P. Azucenas Jr., Presiding Judge, RTC Branch 125, Caloocan City noong Mayo 5, 2022 para sa kinakasangkot nitong krimen na robbery. Ako, si Metro Pastor Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, muling nagbabala ang Department of Health sa mga sakit at impeksyong posibleng makuha sa maruming tubig ng swimming pool. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kung hindi regular na nalilinis ang swimming pool, maraming sakit ang maaaring makuha rito kabilang na ang bacterial infection at skin disease o sakit sa balat. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, kapag aksidenteng nakainom ng tubig sa swimming pool ang isang bata, posible itong magkaroon ng pagdurumi. Pinayuhan din ng kalihim ang publiko na maligo pagtapos magbabad sa swimming pool at maaari ring ipagbigay alam sa DOH ang mga public pool na marumi at hindi regular na nalilinis. Arangkada Balita! Samantala, dakuan natin ang ulat sa lalawigan. Ang pagsusugal mahigpit na ipinagbabawal sa buong probinsya ng Cagayan. Detalyeng ihahatid ni Ronald Idol Domingo dyan sa Ilocos Norte. Idol, na ibagabigat. Sa ilalim ng direktiba ng Provincial Director ng Cagayan na PPO na si Police Colonel Julio Gorospe Jr., ang illegal na pagsusugal ay mahigpit na ipinagbabawal sa buong nasakupan nitong probinsya. Matandaan nitong nakaraang linggo ay 13 mga individual ang nadakip dahil rito. Na dumagdag ang 3 individual na nahuli sa barangay Pateng, Gonzaga, Cagayan matapos sila ay mahuli sa aktong naglalaro ng tungitsa. Ang pagkakatakip ng mga 3 ito ay resulta ng anti-illegal gambling operation ng mga pinagsanib na operatiba ng Gonzaga Police Station, 4th Mobile Force Platoon, 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, 2rd Maneuver Company, at Regional Mobile Force Battalion 2 at Gonzaga Maritime Law Enforcement Team. Nakumpiska mula sa mga ito ng isang set ng playing cards at bet money na nagkakahalaga ng 988 pesos. Sinaksihan naman ng opisyales sa naturang lugar ang pagdodokumento sa mga ebidensya sa harapan mismo ng mga suspect. Dinala ang mga ito kasama ang mga ebidensya sa Gonzaga Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, dumako naman tayo sa Calabarzon. Isang gasolinahan sa Cavite hinold up ng dating empleyado nito. Balita mula kay Arman Cambe. Isang gasolinahan ang hinold up ng dati nitong empleyado sa Governor's Drive, Barangay Paliparan 1, Dasmariñas City, Cavite kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Jello, 26 anyos, at dating gasoline boy na hindi pinangalan ng gas station. Sa salaysay sa pulisya ni Jadke, 33 anyos, cashier ng nasabing gasolinahan, dakong ika-1 ng madaling araw nang pumasok si Jello armado ng patalim at mabilis na nagdeklara ng hold up. Agad umanong tinangay ng suspect ang 40,000 o 40,000 kita ng gasolinahan at mabilis itong tumakas. Pinaghanapan ng pulisya ang suspect na si Jello. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impina, may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Arman Cambe. At ang oras ay alas 5:27 na magandang umaga. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:33 sa eto, dako na natin, nasa linya na, no? Pero kami pa rin ang inyong tagapagbalita, Jelly Mendez. At Katrina Gonzalez. Ay, papasukin na natin sa linya. Nasa linya na ho ang presidente ng Alto DAP, si Sir Boy Vargas. Sir Boy, magandang umaga. Ay, magandang
Umaga po sa inyo, Ma'am Jelly, at saka Ma'am Katrina, Oo. at sa inyong taga-subaybay. Magandang umaga po. Naku, kamusta na ho ang lagay ng mga tsuper natin, Sir Boy? Ay, sa ngayon naman po ay nakakayanan pa yung pagtaas ng diesel po natin. At actually po, inaantay na lang namin yung resolusyon dahil kami po yung nag-file ng pay hike nung nakaraang taon pa po yun. At nakapag-hearing na po kami nung March po, nakapag-hearing na kami. At naisabit na po namin lahat yung aming mga ebidensya na kailangan ng LTFRB. Ang inaantay lang po namin yung resolusyon kung magkano yung ibibigay sa amin na pamasahe. Oo, pero ito may kaugnayan din sa inyong hirit na 15 pesos o gawing 15 pesos ang minimum fare sa mga pampublikong transportasyon. Tama po kayo. Oo, kamusta na ho ang pahayagan ng LTFRB, partikular ng DOTR, regarding ho dito sa inyong inihirit? Nakausap nyo na ho ba? Actually po, siguro po mamaya po papasyalan ko po sila, tatanungin ko po. Pero kung ako po ang tatanungin nyo sa ngayon, ay ang hirap po rin ang kalagayan namin dahil taas po ng taas ang diesel natin eh. Pag po nagtaas ang diesel natin, at kung magtataas din po yung LTFRB kaagad, ang mangyayari po dyan Ma'am Jelly, no? Ang mangyayari po dyan baka hindi na ako tumaas uli, no? Kaya siguro ako po mag-aantay-antayin pa rin po kami dahil hindi po natin alam kung ano itong ginagawa sa atin ng mga oil company na para tayong magbababa ng konti tapos magtataas biglang ang laki-laki po ng itataas nila. Oo, kasi ito na yung doon po kami natatakot eh. Oo, Kaboy, ito na yata yung pangatlo sa pinakamataas na singil ng mga oil companies, tama ho ba? Kaya nga po, opo. At hindi po natin alam, parang linggo-linggo po sinasabi nila tataas eh. Yun po yung nakakatakot ngayon, Ma'am Jenny, no? Dahil siyempre, kung halimbawa po, persahin namin ng LTFRB na ibigay yung aming hinihiling na pagtaas, kung tumaas po yan ng mga 20 or di talo rin po kami. Sayang din po lang po yung yung ibigay sa amin ng LTFRB. Tama. Pero sa tingin nyo po, Sir Boy, maaaprobahan po kaya ng LTFRB itong 15 pesos po na minimum? Sa tingin po namin, ibabalansi po yan ng LTFRB dahil po kahit po kami mag-file ng 15 pesos, hindi naman po nasusunod yun. Depende rin po sa NEDA yan, depende po dun sa mga ahensya ng gobyerno, nag-uusap-usap po sila, depende po yan dun sa ibibigay nila. Pero nung nakaraan yata, Sir Boy, na humirit din ang ilang grupo ng transportasyon ng taas singil sa pamasahe, siguro mga 1 peso o 2 pesos din yata. Ito ay matapos na ihirit itong 13 pesos na kamakailan lang din itinaas din, Sir Boy. Pero hindi pa ata ito na-aprobahan, Sir Boy. Tapos ngayon, ito panibago rin ho ata na sa inyo na manggagaling. Gaano po kayo, ilang porsyento ho kayong kakumpiyansa na maaprubahan itong hiling nyo? Ngayon ay marami pang diskusyon sa LTFRB, sa mga ahensya ng gobyerno, lalo pat deadline na ng franchise consolidation sa April 30. Tama po kayo dyan, pero doon po sa huling hearing namin, dahil kami lang naman po yung tatlo po kami nag-file nito. Sino ang kasama nyo, Kaboy? Oh, yes. ActoDAP, Pasang Mazda, at saka Acto po, tatlo po kami. Wala pong ibang nag-file nito, kundi kami pong tatlo. Actually po, pinel po namin to, last ano pa po ito, 2022 or 23 pa po. Meron pa tayong yun po yun, nabinbin lang po ng nabinbin niya. Kasi yun po yung binigyan kami ng provisionary increase na piso. So, ibig sabihin, ito pa yung nakaraang, kumbaga nabinbin nga talaga. So, ito talaga ang dati pang inihirit, Sir Boy. Opo. Tama po kayo doon. Pero hindi ho kayo nakipag-ugnayan sa iba pang grupo ng transportasyon nang lang sa ganun na masiguro ito maaprubahan na talaga itong taas singil na inihirit nyo sa presyo na yung pamasahe ng mga mananakay. Actually po,
ma'am, no, dito po sa ganitong sitwasyon, pag po may nag-file na, carry naman po yan eh. Okay. Makikerry naman po din sila kahit hindi po sila nag-file. At pag inapruban po ito, national, ano po ito, pangkalahatan po ito. Naging daan lang po kami na kami ang mag-file dahil kasi kung wala po magpa-file, ay hindi naman po mabibigyan yung hinihiling po namin. Salamat po, Sir Boy. May tanong pa po ako, hinggil po sa PUV consolidation. Ano pong opinion nyo sa hindi na po i-extend? Actually po, kahapon andun kami na sinabi ni Pangulo, ng ating kagalang-galang na Pangulo, Apo. na wala na extension. Alam nyo, ma'am, ito po naman kasi, marami na po kasi sumunod dito. Halos 80% na po yung sumunod sa consolidation. Ngayon, ang mangyayari po, kung ito po i-extend na naman, ang kawawa po rito, yung mga nagsakripisyo po, nag-consolidation. Ako po, bilang isa rin po ako, marami po rin akong members na nationwide po ako, na yung iba pong mga member ko ay nakapag-modern na. Okay. Kaya po dito po sa nangyari kahapon, marami pong transport na natutuwa dahil unang-una, sila po ay nasalang na rin dito sa modernization natin. So, isa po kasama katuwid po, Sir Boy, isa po kayo sa sumunod sa PUV modernization po. Tama po kayo, sumunod po kami dahil siyempre po, alam nyo naman, pagka po inano ng ating gobyerno, kailangan po tayong sumunod. Kasi para din po yan sa mga ang lagi pong binibigyan ng proteksyon, yung pong ating mga mananakay. Oo. Pero ano po ang panawagan Kasi nyo? ang pinag-usapan lang naman dito, ma'am, hindi naman yun mag-modern ka kaagad eh. Ang pinag-usapan po rito, yung mag-consolidation ka lang. Magpasa ka ng aplikasyon, ano? Tama. Opo, tama po. Halimbawa, ayaw na po kasi ng gobyerno natin yung single operator. Okay. Kasi nga po, ang nangyayari doon sa single operator, pagka namamasada, habulan lang ng habulan eh. At saka walang disiplina. Okay. Kaya po, sa amin, maganda na rin yun dahil ang gusto lang po namin, sana ang hilingin ko lang po sa gobyerno, kung itutuloy po nila itong kung tuloy na po talaga itong consolidation, sana po ang hilingin namin, ang hiniling ko lang po sa gobyerno, yung tulungan kami sa financial institution na yung po mga nagbuo ng kooperatiba, korporasyon, ay tulungan nilang makautang sa bangko. Okay. Pero Sir Boy, meron akong ilan na sasagap na balita. May ilan na sumailalim sa PUV modernization na hirap pa rin hanggang ngayon. Kumbaga hindi pa nababawi ang kanilang puhunan. Sa inyo ho ba, kamusta ho ang sitwasyon ng mga tsuper natin na sumailalim na sa PUV modernization ng pamahalaan? Okay naman ho ang kita? Sa akin naman po, yung aking po mga member, kasi bigyan ko po kayo ng sample, yung San Jose del Monte, Bulacan po, member ko po lahat yan. Yung federation po doon ay member ko. Ay kalimitan po sa kanila ay nag-modern na. Kahapon po ay kasama ko sila doon sa traffic summit na tinanong ko po sila. Okay naman po yan. Okay naman po daw sila dahil depende lang po yan doon sa pagmamanage ng isang kooperatiba o korporasyon. Kailangan po pag pumasok kayo dyan, kailangan i-manage nyo po ng maganda at maayos. Yun po yung sinasabi. Baka naman po yung sinasabi ninyo, yung pong mga iba na mga nagmamanage ay hindi mismanagement po sila. Hindi ko kaya na baka may nag-uudyok sa ilang grupo ng transportasyon na para hindi sumailalim sa PUV modernization? Isa pa po yun, ma'am. Dahil kasi siyempre, kami pong mga leader, may sarili po kami pananaw. At dapat po, pag-aralan mong mabuti, ang isang masakit nga po, yung mga sinasabi nyo po, baka mamaya, kaudyok nila. Ang tamaan naman po dito, yung mga pangkaraniwang operator at mga tsuper. Dahil siyempre po, binibrainwash nila na huwag kayo sumama, hindi matutuloy. Paano po ito ngayon na nag-declare ng ating Pangulo na natuloy na po ito, wala na pong extension pagdating ng April 30. Kawawa po sila. Ngayon, ito po yung isang masakit na parte na baka maraming nahikayat na sinasabi po, may mga nangihikayat, hindi rin po matutuloy. Paano na po yan? Natuldo ka na. Sila po yung magiging kawawa rito.
Oo, dahil nagpahayag na rin ng statement, nagbigay na ng statement ang DOTR, partikular si Secretary Jaime Bautista. Natuloy na nga at sapat na yung binigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 3 buwan na palugit para sa kanilang pagbigay ng mahaba pang panahon. Ito para sa panahon nila na magkaroon pa ng na mapagpasa o mahihabol pa yung kanilang aplikasyon para sa franchise consolidation. Pero ano ho ang inyong panawagan o ano ho yung inyong masasabi sa mga hindi pa sumasailalim sa PUV Modernization Program? Ang panawagan ko lang po, doon po sa mga hindi pa nakapag-consolidation, doon naman po sa nakapag-consolidation na, siguro po pag may lumapit sa kanila mga operator, tanggapin po nila, maawa naman po sila dahil sana bigyan nila ng pagkakataon na kumita rin itong mga operator na to. At kasi po baka nabulagan lang sila doon sa paghihikayat, ay yun po. At saka mismo pong si Pangulo natin nagsabi po kahapon, hindi po kahit dalawa po yung nagsalita na si Secretary Jaime Bautista at saka ang ating Pangulo po kahapon sinabi na po niya na wala na po extension. Ma'am. Dahil magsisimula ng maghuli ng mga kolorom simula sa Mayo a 1, Kaboy. Kasi po andun po kami sa Traffic Summit kahapon sa San Juan. Andun po ang mahal nating Pangulo. Ano ho ang napag-usapan kahapon, Kaboy, sa Traffic Summit? Ang napag-usapan po, lahat po, private sector, transport, mga ahensya ng gobyerno, magtulong-tulong po para maigsa natin ang traffic. At ang maganda lang po rito, mga ma'am, kinukonsulta po ang hanay ng transportasyon dito sa ginagawang Transport Summit kung paano kami makakatulong doon sa mga traffic na gagawin po ng ating ahensya ng gobyerno. Ang naglilid po rito ang MMDA po. Okay. Pero okay naman ho kayo, Ka-Boy, dahil may ilan na nababalita. Actually, eto nilinaw na ho ito eh. Yung 8,000 MC taxi, ang MC, ang motorcycle taxis na idinagdag ng DOTR, hindi ho talaga sa Metro Manila dahil sa ibang lalawigan nito. Pero may mga MC taxi, may 3 tayong MC taxi dito, no, partner. Actually po kami rin ang nagsuggest yan. Noong naraman po namin yan, pati po yung pagdadagdag sa TNBS, kami po rin ang nagsuggest na sana po huwag nyo nang dagdagan dito sa Metro Manila. Baka naman po pwede na pag-isipan nyo, sa ibang lugar nyo na lang po ilagayan. Kaya po yun hindi na natuloy na nadagdagan pa nila. Yung pong rito, sabi po namin, dapat yung existing lang ang bigyan nyo ng pagkakataon dito sa Metro Manila. Dahil kasi sabi po namin, maapektuhan din kami dyan dahil unang-una, parang door-to-door na po yan sila eh. Mami. Tama, tama. Kasi actually, sabi nga nila, yung ibang grupo ng transportasyon, Kamoy, yung MC taxi talaga, para sa sa delivery daw talaga to. Hindi talaga dapat sa mga pang-tao. Hindi siya pang-service talaga, kundi pang-delivery lang talaga siya ng mga gamit, ng mga pagkain, Kaboy. Pero mas okay na rin, Kaboy, na madamay din yung ibang lalawigan natin. Maabot din ng mga kasi mahirap din talaga sa biyahe sa ibang lalawigan. Tama po kayo doon, ma'am. Kaya po kami nakipag-ugnayan kami Magnificent 7, nakipag-ugnayan po kami kay Chairman Guadis at saka kay Secretary Jaime Bautista na para po dito dahil siyempre po kung halimbawa itong idadagdag na 10,000 sa TNBS, malaking epekto po sa amin ito. Kaya po yun, pagkasundoan po namin na yun po, wag na pong ituloy, pati yung 8,000 idadagdag nila sa motorcycle taxi, na pag-usapan po namin sa mga probinsya po dadalhin. So okay na ho kayo dito, okay na ho din sila dito na hindi na talaga magdadagdag ng MC taxi kahit ano pa mangyari, Kaboy. Opo, at kami po kasi, kung itutuloy po nila yan, ay hikokontra po talaga kami dyan. Affected na kasi yung mga super okay natin. Okay na po kami doon sa existing na yung Move It, Angkas, tapos yung Joyride.
Oo, tama. Kasi po sa mga ano yun, ma'am 48,000 na sila Oo, malaki na. Madami na din. Pero Malaki na po yun. Kung dadagdagan pa po natin ng 8,000, ilan po yung aabuti nun? mas sisikip na ang dali ng trapiko at mahihirapan na mga tsuper na makaahon sa kanilang kita, Kaboy. Pero kung may karagdagan ho kayo Talagang malaki na rin po ang epekto dyan, lalo po ang taxi. Apektado na po dyan. wala na silang bookings, wala na silang makuhang pasahero. At saka inaano po yan ng pasahero ngayon dahil yung traffic, mabilis sila. Kaya lang ang sinasabi nga namin, sobrang risky. Okay. Dapat talagang yung responsible yung mga driver ng motorcycle angkas, dapat maging maingat talaga sila. Oo, dahil totoo konting aksidente lang, may pagkalalagyan po yung mga pasahero, wag naman po sana. Oo, delikado. Pero nilinaw naman din ni LTFRB Chairman Chofelo Guadis III na sumasailalim naman kahit paano sa training itong mga rider ng mga motorcycle taxis. And meron naman din insurance sila. At saka po nung nagkaroon ng hearing sa Congress, ipinasa na po ng Congress yan. Ang usapin na lang po sa Senado. Pasado na po yung motorcycle taxi sa Congress po Andun din po ako. Okay. Kung may karagdagan ho kayong impormasyon, panawagan at suggestion sa ating sa pamahalaan mismo at particular sa ating mga viewers, sa mga nakikinig sa atin, sa publiko, go ahead, Sir Boy. Siguro po sa mga driver natin, mag-taste lang po tayo dahil meron naman po tayong ipinal na pagtaas ng pamasahe. At sa mga pasahero po, pasensya na po kayo dahil kasi po kami naman po ay nagtataas na pamasahe na kailangan din lang po namin. Pero kayo po yung priority namin, na ayaw rin namin po kayong mahirapan, ayaw rin namin po kayong bigyan ng pabigat. Kaya sa gobyerno naman po, doon sa pagkatapos ng extension, na wala na extension ng consolidation, tulungan nyo po ang LTFRB po at saka DOTR, ang hihilingin po namin, tulungan nyo yung mga magmo-modern na jeepney, lalo po sa financial institution. Yun lang po, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at yan ang tinig ni Mr. Boy Vargas, presidente ng AltoDAP. At ang oras, 8 minuto na lang bago ang 6 ng umaga. Arangkada Balita! Sa oras na 5:55, dako muna natin ang ulat sa ating IZ Patrol. Ang sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, naapula na. Alamin natin ang detalyeng ihatid ni Patrol 5, Aya Yupangko. Tinatayang nasa 30 bahay ang tinupok ng apoy sa sunog sa residential area sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila na tumagal ng halos 10 oras. Sa report ng Bureau of Fire Protection, alas 3:49 ng hapon itinaas sa unang alarma ang sunog na mabilis na itinaas sa Task Force Alpha pasado alas 5 ng hapon. Idineklara namang fire under control ang sunog pasado alas 8 ng gabi at ganap na napula kanina lamang pasado alauna ng madaling araw. Nahirapan ang mga bumbero sa pagkapula ng apoy dahil hindi agad makapasok sa lugar dahil sa makipot na daraanan. Apektado sa nabanggit na sunog ang 500 pamilya o mahigit 1,000 katao. Nagkakalaga naman ng mahigit 1 milyong piso ang pinsalang dinulot ng sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 3 bata at 1 buntis ang kabilang sa mga nasugatan sa Pier 2 at Pier 4 dahil sa nasabing sunog. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang tunay na dahilan ng pagkasunog sa mga bahay sa lugar. Sa ngayon ay nasa Dalpan Covered Court ang mga pamilyang nawalan ng tahanan kung saan may inilagay na modular tents at sila ay hinahatiran ng pagkain ng pamahalaan lungsod ng Maynila. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Balita sa ibang ibayod,
tinanggal ng ang mahigit 100 doktor sa isang pampublikong ospital sa Nairobi, Kenya, matapos makiisa ng mga ito sa malawakang strike na nagtagal ng halos 1 buwan. Ayon sa mga otoridad, nagsagawa ng kilos protesta ang mga doktor upang humiling ng taas sweldo at mas maayos na working conditions. Gayunman, sinabi ni Pangulong Ruto na walang sapat na pera ang bansa upang maibigay ang hinihinging taas sahod. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Itinanghal na kampiyon sa Japan B-League Central Conference ang koponan na Sun and Phoenix na kinabibilangan ng Filipino bowler na si Terdy Ravenna na nakapagtalaya ng 13 points, 2 rebounds at 2 steals sa nasabing laro. Dahil dito ay pasok na sa playoffs ng B-League Division B1 ang Sun X Neo Phoenix. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Inamin ng Filipino drag queen na si Mac Coronel o mas kilala bilang Taylor Swift na natrauma siya sa ginawang pananakal sa kanya sa isang event. Ayon kay Taylor Swift, naglalakad lamang siya sa baba ng stage nang bigla siyang lapitan ng manonood at saka sinakal. Agad naman na humingi ng paumanhin sa drag artist ang alkalde ng Bayombong, Pangasinan na si Nina Jose Cayambao at sinabing mananagot ang bumastos kay Taylor Swift. Arangkada Balita. At wala na tayong oras, sa susunod na lang yung mga pumalakpak. Dahil nalito ako dito kanina. Sa papalakpak na lang ho ako. Maraming salamat sa lahat ng nahinig at tumagkilig sa programa ng Arangkada Balita. At wala na tayong oras. Abangan niyo ang susunod na programa, ang Usapang Tol. Kasama si Senator Francis Tolentino at si Cecil Villarosa. Muli ang Arangkada Balita sa ngalan ho ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. At ako naman po si Katrina Gonzales. Nagbabalita ng tama, Naglilingkod ng tama. Na alive ang umaga mo, para diretso na buhay ang dugo mo, para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita.